Magandang araw kaibigan. Ito ang Pinoy Quick Movie Recaps. Ngayon ipapaliwanag ko ang pelikulang The Hidden Face. Si Adrian ay isang batang promising na conductor ng orkestra. Pinapanood niya ang video ni Belen, ang kanyang kasintahan, na sinasabi na mahal pa rin siya ngunit hindi na niya kayang magpatuloy kaya aalis na siya. Hiniling ni Belen na huwag siyang habulin ni Adrian. Si Adrian ay labis na nasaktan sa mensaheng ito. Pumunta siya sa kanyang banyo, nagbuhos ng tubig sa mukha, uminom ng kanyang inumin at nagmaneho sa ulan. Huminto siya sa isang bar para uminom at makalimutan si Belen. Isang waitress na nagngangalang Fabiana ang lumapit sa kanya at nagtanong kung ano ang gusto niyang inumin. Sumagot si Adrian na gin bilog ang gusto niya. Sinabi ng waitress sa kanyang kaibigan na ayaw niyang makitang umiiyak ang mga lalaki. Tumugon ang kaibigan na umiiyak lang ang mga lalaki kapag sila'y may kasalanan, ngunit sinabi ni Fabiana na hindi ito palaging totoo. Kinalaunan, nilapitan ni Fabiana si Adrian at sinabing magsasara na sila. Lasing na lasing si Adrian at nakipagsuntukan sa isa pang lalaki sa parking lot. Pinatigil ng kasintahan ng lalaki ang laban at umalis sila. Lumabas si Fabiana mula sa bar at tinanong si Adrian kung kaya niyang umuwi. Ibinigay ni Adrian ang susi ng kanyang kotse kay Fabiana at tinanong kung pwede silang pumunta sa bahay niya. Siya ang nagmaneho pa uwi. Nag-enjoy sila sa sasakyan habang nagko-conduct si Adrian sa musika mula sa radyo. Dinala siya ni Fabiana sa kanyang bahay at pinatulog siya sa sofa. Kinabukasan, nagising si Adrian at hindi alam kung nasaan siya. Tinanong siya ni Fabiana kung ano ang nangyari noong nakaraang gabi at kung bakit siya naglasing. Hindi sumagot si Adrian, uminom ng kape at umalis nang hindi nagpapalem. Pinanood siya ni Fabiana mula sa bintana habang sumasakay ng kotse. Pagkatapos nito, nagturo si Adrian ng klase ngunit natigil sa kalagitnaan dahil hindi siya makapag-concentrate. Kinagabihan, bumalik si Adrian sa bar para humingi ng paumanhin kay Fabiana at tinanong kung pwede siyang makipag-usap. Sinabi ni Fabiana na kailangan niyang magtrabaho, kaya nag-alok si Adrian na dalhin siya sa teatro kung saan siya nagtatrabaho. Ipinakita ni Adrian kay Fabiana ang iba't ibang instrumento at nagkasundo agad sila. Maghahalikan na sana sila nang tanungin ni Fabiana kung kasal na siya o may kasintahan. Sumagot si Adrian na wala at nagpunta sila sa bahay niya at nagborgakan. Kinabukasan, nagising si Fabiana ng maaga, nagpunta sa banyo at napansin na may dalawang toothbrush si Adrian. Nang magsipilyo siya, nakarinig siya ng kakaibang tunog mula sa drainage. Naglibot si Fabiana sa mansyon ni Adrian at nakita ang kanyang alagang German Shepherd. Bumaba siya at nakita ang mga disenyo ng sapatos sa isang mesa na tila pagmamay-ari ng iba. Inabot siya ni Adrian at inimbitahan na mag-almusal. Habang nag-aalmusal, sinabi ni Fabiana na malaki ang bahay ni Adrian at tinanong kung bakit hindi siya nakatira sa lungsod. Sinagot ni Adrian na kailangan niya ng kapayapaan para sa kanyang pagkamalikhain. Tinanong ni Fabiana kung kailangan niyang magtrabaho at sumagot si Adrian na hindi, at inimbitahan siyang manatili ng gabi. Sumang-ayon si Fabiana. Makalipas ang kaunti, dumating ang dalawang detective na sina Francesco at Bernardo at nagtanong tungkol sa pagkawala ni Belen. Natakot si Fabiana nang makita si Bernardo na tila kilala niya. Nalaman natin na nawala si Belen at hinahanap siya ng pulisya. Sinimulan nilang halughugin ang bahay at si Adrian ang pangunahing sospek. Ipinakita niya ang workstation ni Belen. Nagsimulang maghanap sa hardin ang mga detective na ikinagalit ni Adrian. Iniisip ni Adrian na tumakas lang si Belen kasama ang ibang lalaki. Sinabi niya rin kay Fabiana na sinubukan niyang kontakin ang pamilya ni Belen ngunit walang sumagot. Hindi nakahanap ng ebidensya ang mga detective laban kay Adrian. Kinagabihan, naliligo si Fabiana at muling narinig ang tunog mula sa drain. Napansin niya na gumagalaw ang tubig kahit hindi siya gumagalaw. Tumakbo siya kay Adrian. Kumidlat at nawalan ng ilaw, na ikinasigaw ni Fabiana. Pinakalma siya ni Adrian at sinabing normal iyon tuwing may bagyo. Magkokompyangan na sana sila nang makita ni Fabiana ang aso na nakatingin sa salamin ng aparador. Hindi siya komportable at hiniling na ilabas ni Adrian ang aso. Kinabukasan, nag-usap si Fabiana at ang kanyang kaibigan na si Detective Bernardo tungkol kay Adrian. Lumabas na dating magkasintahan sina Bernardo at Fabiana. Tinanong ni Bernardo kung tama bang makipag-date sa isang sospek. Sinabi ni Fabiana na walang kinalaman si Adrian sa pagkawala ni Belen. Mapait na sinabi ni Bernardo na mukhang nakuha ni Fabiana ang gusto niya, isang lalaking may pera kaysa sa isang detective na mababa ang sahod. Nagpunta si Adrian at Fabiana sa isang orchestra na pinangunahan ni Adrian. Matapos ang pagtatanghal, ipinakilala ni Adrian si Fabiana sa kanyang manager na si Tito. Sinabi ni Tito na hindi nila makakalimutan si Adrian. Lumabas na plano ni Adrian na iwan ang kanyang trabaho.
Lumipat na si Fabiana kay Adrian at habang naliligo, biglang uminit ang tubig na nasunog ang kanyang balikat. Pinatay niya ang gripo pero muling uminit ang tubig. Sumigaw siya at lumabas ng banyo. Lumapit siya sa salamin para tingnan ang paso at narinig muli ang tunog mula sa lababo. Tahimik siyang lumabas ng banyo pero bumukas ang pinto sa likod niya. Natakot siya pero si Hans lang pala iyon. Pagkatapos ng paliligo, naupo siya at nakita ang paparating na bagyo. Kinagabihan, tumatalon siya sa kama at nakita ang kwintas na hugis susi sa ilalim ng grate sa sahig. Isinuot niya ito, biglang nawalan ng ilaw at narinig niya na may tao. Patuloy siyang tumawag pero walang sumasagot. Kumuha siya ng pangkalso at sumigaw muli. Muli siyang natakot ni Hans at nadulas siya. Natama ng ulo sa piano at nawalan ng malay. Bumalik si Adrian at inalagaan siya. Binigyan siya ng painkillers at tubig. Sinabi ni Fabiana na hindi siya komportable mag-isa sa mansyon. Siniguro ni Adrian na walang masamang mangyayari. Iniisip niya na malas lang sa ilaw at natakot siya ni Hans. Sinabi ni Fabiana na may multo sa bahay. Tumawa si Adrian pero seryoso si Fabiana at dinala siya sa banyo. Ipinatong ni Fabiana ang tainga ni Adrian sa lababo kung saan naririnig niya ang boses. Sinabi ni Adrian na maaaring hangin lang iyon sa mga tubo. Biro ni Adrian na paparusahan niya ang multo kapag inistorbo si Fabiana. Pero nanatiling curious si Fabiana tungkol sa mga nangyayari sa bahay. Kinaumagahan, tumawag ang mga detective. May nakita silang bangkay na kahawig ni Belen at kailangan niyang kilalanin ito. Dumalaw si Adrian at mga detective sa morgue at nakita ang bangkay ng isang babae. Sinabi ni Adrian na hindi si Belen iyon, kahit sinabi ng pathologist na imposibleng kilalanin ang bangkay dahil nasunog ito. Umuwi si Adrian at narinig si Fabiana na nagsasabi ng, "Sorry," sa isang tao sa itaas. Hinarap niya si Fabiana at tinanong kung sino ang kausap niya. Sinabi ni Fabiana na nagbabasa lang siya ng libro at inilihis ang tanong. Sinabi ni Adrian na wala na si Belen sa kanyang buhay at hindi na siya dapat mag-alala. Habang niyayakap ni Adrian si Fabiana, nakita niya sa salamin na may tao sa likod nito. Nag-flashback sa panahon ni Adrian at Belen habang nagbibisikleta sa kalsada. Naghahanda si Adrian ng pagkain at tinanong ni Belen kung anong okasyon iyon. Sinabi ni Adrian na natanggap niya ang trabaho bilang conductor ng orkestra. Kailangan niyang umalis sa loob ng 15 araw para sa trabaho sa ibang bansa ng 1 taon. Nalungkot si Belen pero sinabi ni Adrian na sumama siya. Hindi ito matanggap ni Belen dahil kailangan niyang iwan ang kanyang buhay, pero dahil sa pagmamahal kay Adrian, pumayag siya sa kondisyon na mahalin siya ni Adrian at hindi siya iiwan. Ipinakita si Adrian na nagko-conduct ng orkestra habang pinapanood siya ni Belen. Pagkatapos ng konsyerto, nakita ni Belen si Adrian na nakikipag-usap sa isang violinist na si Veronica. Nagkaroon siya ng pag-aalala at iniisip na maaaring may relasyon si Adrian kay Veronica. Ngayon, naghahanap ang dalawa ng bahay sa bagong lungsod na ito. Nagmaneho ang magkasintahan papunta sa isang mansyon sa labas ng lungsod. Ang bahay ay pagmamay-ari ng isang babaeng Aleman na babalik na sa Berlin. Kaya nagdesisyon siyang ipaarkila ang bahay na may isang kondisyon alagaan ang kanyang aso na si Hans. Agad na lumipat sina Belen at Adrian at nagsimulang mag-unpack ng kanilang mga gamit. Ang dalawa ay perpektong larawan ng isang magkasintahan na lubos na nagmamahalan. Ipinakita si Belen sa isang leather factory, naghahanap ng espesyal na uri ng balat para sa sapatos na kanyang dinisenyo. Natanggap ni Belen ang tawag mula sa babaeng Aleman na tila gustong makipagkita sa kanya. Kaya nagdesisyon si Belen na bisitahin muna si Adrian. Nang pumasok siya sa opisina nito, nahuli niya si Adrian at Veronica na may pribadong usapan, may kasamang gin bilog sa kanyang opisina. Ikinagalit ito ni Belen at umalis ng opisina. Habang pauwi, tinanong niya si Adrian kung may nangyayari at kung nakikipagharutan siya sa lahat ng music hero. Siniguro ni Adrian na wala siyang dapat ipag-alala at nagkaayos sila ng gabing iyon. Kinaumagahan, habang naliligo si Adrian, sinilip ni Belen ang kanyang telepono at nakita ang mga mensahe sa pagitan nila. Nang paalis na si Adrian, muling tinanong ni Belen kung bakit sila nagtatawagan at nagtitext ni Veronica. Inamin ni Adrian na nakikipagharutan siya kay Veronica, ngunit walang nangyari pa. Gusto ni Belen na tanggalin ni Adrian si Veronica sa orkestra, pero tinanggihan ni Adrian ang kanyang hiling at umalis para magtrabaho. Sa parehong araw, dumating ang babaeng Aleman sa kanilang bahay at ikinwento ni Belen ang kanyang mga problema. Naging curious si Belen kung ano ang gagawin ni Adrian kung siya ay mamamatay o mawawala. Sinabi ng babaeng Aleman na ang kanyang asawa ay abala rin sa trabaho. Sinabi ng babae na dapat niyang gawin ang ideya na iyon upang malaman kung mahal talaga siya ni Adrian. Tinanong niya si Belen kung marunong itong magtago ng sikreto o hindi.
Sumagot si Belen na marunong siya at ipinakita ng babae kay Belen ang isang lihim na silid na itinayo upang itago ang kanyang asawa kung sakaling may maghahanap sa kanya. Ang silid ay soundproofed at self-contained. Mayroong one-way see-through glass, kung saan makikita niya ang lahat ng nangyayari sa kabilang bahagi. May speaker din sa silid, kaya maririnig ang bawat pag-uusap mula sa labas. Ngayon, tanging sila ni Belen lang ang nakakaalam tungkol sa silid. Umalis ang babae sa mansyon at sinabing tatawag siya kapag nakarating na sa Berlin. Nagpasalamat si Belen sa kanya sa pagbabahagi ng kanyang sikreto. Nagplano si Belen na gantihan si Adrian dahil sa kanyang ginawa kay Veronica. Nagdesisyon si Belen na mag-record ng video at pumasok sa silid upang malaman kung ano ang gagawin ni Adrian kung mawawala siya. Habang nag-iimpake siya ng mga gamit upang gawing mas kapani-paniwala ang kwento ng kanyang pag-alis, biglang dumating si Adrian. Agad siyang kumuha ng kanyang mga gamit ngunit nahulog ang susi sa vent na hindi niya napansin. Pumasok siya sa silid at inilock ang pinto mula sa loob. Pinanood niya ang reaksyon ni Adrian sa video. Masaya siya dahil mukhang labis na nasaktan si Adrian. Tinawagan ni Adrian si Belen pero hindi maabot ang kanyang cellphone. Nagpadala siya ng voice message, sinasabing napanood na niya ang video at hindi niya maintindihan. Mukhang balisa si Adrian at itinapon ang bouquet na dinala niya para kay Belen sa salamin. Nang gustong lumabas ni Belen mula sa silid upang makipagkita kay Adrian, napagtanto niyang hindi niya nadala ang susi. Kaya natrap siya sa silid. Sinimulan niyang hampasin ang salamin at sumigaw para tulungan siya ni Adrian. Ang silid na lubos na soundproofed ay ginagawang hindi maririnig ni Adrian ang kanyang sigaw. Walang signal ang kanyang telepono sa silid. Sa desperasyon, sinubukan niyang buksan ang pinto gamit ang ibang susi ng bahay. Sinimulan din niyang hampasin ang salamin gamit ang isang upuan pero walang epekto ito. Patuloy niyang pinanood si Adrian at humingi ng tulong. Pero hindi siya makita ni Adrian at nakita niya kung gaano siya nasaktan. Dinala ni Adrian ang video sa pulis at tinanong siya kung may pinaghihinalaan siya. Pero sinabi ni Adrian na wala siyang kilala. Sinabi rin niya na nagkaroon sila ng alitan noong gabi bago nawala si Belen. Sinabi ng opisyal na walang bakas ng pagpatay o kidnapping at makikipag-ugnayan sila sa immigration office upang malaman kung umalis ng bansa si Belen. Samantala, sinuri ni Belen ang bawat sulok ng silid nang makita niya ang uniforme ng yumaong asawa sa isang closet. Binasa niya ang isang journal at nalaman na ang asawa ng babae ay isang SS officer noong World War II. Nakahanap siya ng can opener at sinimulan niyang batasin ang isa sa mga pader. Nakahanap din siya ng lumang delatang pagkain sa isa sa mga drawer. Sinubukan niyang kainin ang pagkain pero panis na ito, kaya dinura niya ito. Sinubukan niyang hugasan ng lasa gamit ang tubig mula sa gripo pero brown na ang tubig dahil sa mga lumang tubo. Sa kabila nito, sapat na ito para mabuhay siya ng ilang panahon. Kinalaunan, pinanood ni Adrian ang video sa huling pagkakataon at sinabi ang all the best. Labis na nagalit si Belen sa narinig. Iniisip niya na dapat maghintay si Adrian sa kanya habang buhay, katulad ni Hachiko. Pumunta siya sa banyo. Nang hampasin ni Belen ang isa sa mga tubo sa galit, napansin niyang gumalaw ang tubig sa lababo kapag hinahampas niya ang mga tubo. Sinimulan niyang desperadong hampasin ang mga tubo upang mapansin ni Adrian ang tubig. Hindi napansin ni Adrian ang mga alon ng tubig kaya ipinagpatuloy ni Belen ang pagbubutas sa pader. Nabasag ang ilaw ng dynamo kaya kailangan niyang manatili sa dilim mula ngayon. Narinig niya ang ingay at pumunta sa isa sa mga salamin kung saan nakita niya si Adrian na dinala si Fabiana sa bahay sa unang pagkakataon. Lubos siyang bumagsak habang pinapanood si Adrian at Fabiana na naglalampungan. Patuloy niyang sinasabi, "Please don't do this." Lubos na naghinagpis si Belen matapos makita ito at nagsimulang umiyak habang patuloy na naririnig ang kanilang mga ungol sa speaker. Kinaumagahan, sumigaw si Belen kay Fabiana, tinawag siyang taksil. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Fabiana ang mga ingay mula sa drain. Napagtanto ni Belen na maaaring si Fabiana lang ang kanyang tanging paraan palabas. Kaya sinubukan niyang makipag-ugnayan sa kanya ng maraming beses. Pero hindi naging matagumpay ang unang pagtatangka. Kaya bumalik siya sa pagbubutas sa pader nang malaman niyang may makapal na metal plate sa likod ng konkretong pader. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mapansin. Kaya sinimulan niyang guluhin ang temperatura ng tubig habang naliligo si Fabiana. Nakita ni Belen na nahanap ni Fabiana ang nawalang susi sa silid kaya sinimulan niyang hampasin ang mga salamin upang makuha ang kanyang atensyon. Muling binaliwala ito ni Fabiana dahil hindi niya marinig si Belen. Nakita natin ang eksena kung saan tumawag si Adrian upang kilalanin ang isang bangkay. Pagkaalis niya, tumingin si Fabiana sa salamin at ngumiti dahil naniniwala siyang patay na si Belen. Sinabi ni Belen na maaga pa para magalak.
Sinadyang pinuno ni Fabiana ng tubig ang lababo upang subukan kung gagalaw muli ang tubig kapag nagtanong siya. Sinabi niyang magsimula at tumigil habang pinapanood ang paggalaw ng tubig. Napagtanto niyang may taong o bagay na sumusubok makipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng tubig. Nagtanong si Fabiana ng maraming katanungan upang malaman kung sino ang gumagawa ng mga bagay na ito. Doon niya natiyak na si Belen nga ang nasa likod ng mga pader. Tinanong niya si Belen kung siya ay nakulong sa isang lugar at napagtanto niyang buhay si Belen sa likod ng mga pader. Nahanap ni Fabiana ang lihim na pinto. Sa wakas nakita ni Belen ang liwanag sa dulo ng tunnel. Ipinapasok ni Fabiana ang susi pero biglang huminto at nag-atubili. Inalis niya ang susi nang hindi binubuksan ang lock. Nagdesisyon siyang panatilihing nakakulong si Belen para siya lang ang tanging babae sa buhay ni Adrian. Nakita natin muli ang eksena kung saan sinabi ni Fabiana na, sorry, kay Belen at tinanong siya ni Adrian tungkol dito. Umiiyak si Belen sa matinding hinagpis habang nakikita si Fabiana na niyayakap si Adrian. Kinabukasan, dumating ang detective na si Bernardo kay Adrian at sinabing ang kaso ni Belen ay nasa kanyang responsibilidad. Pumunta siya sa kotse ni Adrian at sinabing mag-ingat siya sa anumang gagawin niya. Nagulat si Adrian dito. Sinabi ng opisyal na kung sasaktan niya si Fabiana, papatayin siya nito. Pagkatapos, pumunta si Detective Bernardo sa bahay at iniabot kay Fabiana ang mga litrato na nagpapakita kay Adrian na may relasyon kay Veronica. Kasabay nito, natapos ni Adrian ang relasyon sa trabaho kay Veronica. Labis na tinotormente si Fabiana sa mga naganap kamakailan. Pinuno niyang muli ng tubig ang lababo at nagsimulang magtanong kay Belen upang matiyak na okay pa siya. Pero wala siyang natanggap na sagot. Labis siyang nag-aalala na hindi niya pinalabas si Belen noong una niyang nakuha ang pagkakataon. Iniisip niyang baka patay na si Belen. Dahil dito, nagdesisyon si Fabiana na palayain si Belen mula sa lihim na silid. Binuksan ang pinto at pumasok si Fabiana sa silid upang hanapin si Belen. Nakahiga si Belen sa kama nang walang malay. Sinubukan siyang gisingin ni Fabiana sa pamamagitan ng pagsigaw ng kanyang pangalan. Biglang damilat si Belen at binasag ang bote sa ulo ni Fabiana. Nagawang mawalan ng malay si Fabiana at nakuha ang mga susi para sa silid. Mabilis siyang lumabas at inilock ang pinto, na-trap si Fabiana sa loob. Iniwan ni Belen ang susi sa kama. Iniwan din niya ang isang litrato sa salamin na nagpapakita kay Adrian kasama siya. Bumaba siya at binuksan ang answering machine. Mula sa mensahe, nalaman niyang namatay ang babaeng Aleman sa Berlin at nais ng kanyang pamilya na ibenta ang mansyon. Ibig sabihin, ngayon tanging si Belen at Fabiana lang ang nakakaalam tungkol sa lihim na silid. Pagkatapos ay umalis si Belen sa bahay. Dumating si Adrian sandali pagkatapos. Natagpuan niya ang susi sa kama at walang ideya kung ano ito. Ilang araw pagkatapos, nakaupo si Belen sa tabing dagat, sa wakas ay natagpuan ang kapayapaan. Ang kamera ay nag-cut para sa isang huling segundo sa lihim na silid, kung saan nakita natin si Fabiana na hinahampas ang salamin. At ngayon ang tanging residente sa mansyon ay si Hans. Kaya mga kaibigan, iyon ang aking recap sa pelikulang The Hidden Face.